Barya yan. May barya yan. And the glue plus the Kadita combo, underrated. Pero alam mo na yun, yung sa PM mo, lalangoyan ko. Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Tapos meron pang Franco. Ilang beses na natin nakita to eh, yung ganyan. Yung mga hooks na ganyan. Pero feeling ko, yung Franco Kulot, parang ang unusual din na magkasama sila sa lane. Kasi diba usually pag Franco, pero hindi naman natin sinasabi na talagang mamamahay yung Franco sa may gold lane. Probably iba ang strategy dito ng Team Cball coming into this Franklod. Frank Lord. Ayan. May bago ka na Kaya naman. ako talaga binati eh. Kaya mo binati. Ang galing mo talaga siya. Game 1. Eto na, Merry Christmas! Ito na po. Game 1. Grabe, excited na ako sa mga discount, sa mga sale. Pasensya na po. Mga year-end sale, charot. Ito na. Hinga malalim. Ito na po. Eto na, we're back. We're back na po. Pilipinas versus UAE Game 1. At mukhang na-sort out na nga po ang troubleshooting natin sa IASI. Hindi po yun yung artista sa Pilipinas. Oo, si IASI po. Si Yasi Pressman. Iba pa po yun. Oo, si IASI guys ay parte ng din doon. Ay! Mas madami kang linya. Ay, yung mga rapper eh. Ay, yung mga tayo din yun eh. Hindi natin makakalimutan yun. Si KZ Tandingan and Nick Makino. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba yun, ay i-search nyo na lang. KZ Tandingan, Nick Makino. Ang title nun ay Lakas ng Pinas. Lakas ng Pinas. Hindi ko alam kung Pilipinas lang malakas. Pilipinas sa malakas. Hindi lakas ng Nalito Pinas na kay ako sa Alison Chor. hashtag natin. Kay Alison Chor yun. Basta shoutout ka mo pala sa lahat ng mga kumanta. Para sabihin na malakas ang Pilipinas. Pero alam mo, bago tayo bumalik sa seryosohan laro, gusto ko lang Huwag i-request. na kaya tayo bumalik sa seryosohan laro. Pero paano, no? Kung magkaroon tayo, alam mo yung parang sa mga TV channel, yung lahat ng mga artista kumakanta, Ano nga tawag sa ganun? yung pag Station ID. Ayun. Tapos, Grabe, may bumulo. kasama yung mga cameraman, yung mga production, lahat tayo kumakanta. Ganon. Pero ayun na nga, wala pa rin pong kill. Sa game number 1, lumabas na ang pinakaunang pagong ng laro. Ito pala ang pakiramdam ng nanonood ka ng Balmond at Fredrin. Parang ngayon lang natin nakita yung mga ganito, no? Uy, pero wait lang, to the objective. Sisimulan na. May iwan nga lang doon si Travis, pero hindi nakascut. Pero yun nga lang, parang siya yung masascout. Pero Jed is gonna be down. First blood, 2 kills para side ng Pilipinas. Tapos nakakuha pa tayo ng unang pagong ng laro. Mukhang napakaganda ng simula ng Cball in this game. At si Canon ngayon ay makakatakas din with a split-split. At mukhang yung pangalawang purple buff ng side ng UAE ay maaagaw na rin ni Saison. Kung ano ang itinagal ng pag-aantay natin sa Cball ay ikinabilis ng paglalaro nila ng game number 1. Dire-diretso lang kasi kung makita nyo, after nung pagkakuha ng turtle, to the next si Saison, natapos nakaantay sa Lido Wanderer. So talagang laging nauuna ang Pilipinas doon sa mga pwedeng puntahan. Parang kinabahan ka na ng konti. Buti na lang medyo pakembot yung Novario. Buti na lang medyo sexy ang galawan. No? Kumembot eh. May kembot. And ang nakakatuwa dito sa ating mga picks ay napakataas talaga ng ating burst damage early on pa lang. Meron din tayong access sa crowd control with the Petrify combo coming in from Arcangel at pati na rin yung napakaraming crowd control na manggagaling kay Saison at pati na rin kay Unigo. Pero ano nga bang meron sa side ng UAE? Paano sila lalaban dito? Actually for UAE, kailangan lang nila dito umangat yung heal ng Florin. Ay, paano niya ma-heal yun? Napakasakit! Blazing to it para dito kay Reketiano, pero sabi niya, testing na muna. Naalala ko, 3 minutes pa lang pala, wala pang damage. Yung Claude. Try lang. Tapos parang ka na eh. Gumagano ka na eh. May sound effects ka na eh. Yun yung malupit. Yung tipo na kahit patayin ang volume ng in-game dyan eh. May mararamdaman mo. Ay, nako. Ang saya talaga pag Pilipinas na naglalaro sa Shantail. Maaga na nga ang Pasko. May turtle pa tayo. Tsaka maaga tayo makakauwi para sa day 4. Tingnan natin. Malay mo naman, makaisa. Paano kung sabihin ni Coach Daki, wait, teka lang, pagandahin naman natin yung content ni Manjin kasi kakarating lang niya. Kailangan meron Nakarating na ba or papunta pa lang? Hindi ko alam kung nasaan ng parte ng mundo si Manjin. Ang malupit doon, hindi niya naabutan itong laro, pero dapat i-cover niya. Kailangan niya i-cover ito. Pinabidyo na lang niya kay OSX doon. Ikaw muna mga clips. Kailangan natin yan. Kailangan natin yan. Para sa ratings. Para sa ratings. Tapos sabi niya, Coach Dax, baka okay lang sa'yo mag-drama kayo ng konti doon sa dugout nyo. Umikot kayo. Tapos sigaw ka ng konti. Creative director na pala. Creative director na. Ito, turtle sa atin mapupunta. Pero ang isisigaw ni Coach Dax mamaya ay oras na!
oras na para manalo. Or, Yung, parang ibang coach ay, yata. ibang coach ba yan? Oo, ayan na, mga multiverse Mga multiverse. na sinasabi natin. Pero gusto ko lang sabihin, para sa game natin na to, ay talagang lamang ang Pilipinas considering na 5 minutes pa lang, pero ganito na agad kalaki ang goal lead. Ang hahabulin ngayon ng UAE is magkaroon, ayun lang. Ay, Grabe naman, ginugulat tayo, pati ng mga biglaang kill na camera angle dyan. alam mong successful yung burst kapag pagdating sa camera, patay na. Oo. Ganon kabilis ang combo ng Pilipinas dahil pati cameraman doon sa IASI ay nahihirapang i-track ang kabilisan Ayan. dito ni Arcangel sa pagpitas ng kanyang rough waves. At 3K gold lead at mukhang makukuha pa nga rin nila ang Florin dito. 4-0 na po ang ating kill score 5 minutes in. Pakaganda ng ginagawa ngayon ng Pilipinas, and even si Jed ay mahihirapan na dito against the glue kasi once na nasa bunutan siya, parang wait lang, parang kung ako Ay! kamunti ka na yon. Munti ka Kamunti ka na yun. Kung walang kasama doon si Onyego, possible bakil pa sila doon. But Arcangel ulit, sobrang fast-paced na. Grabe. Hindi na nakakasabay yung... Medyo parang ang sama natin doon pero medyo totoo. Oo. Medyo totoo naman. Ipagpatawad nyo pero napakabilis po kasi Yes. talaga ng ginagawa ni Arcangel ngayon dito. Ito yung parang Kadita Masterclass ika nga na kapag lamang ka na, ituloy-tuloy mo na. Dire-diretso lang. Ang kinagandahan kasi kung paano mag-play si Arcangel o si Few. Dati kasi siyang assassin. So alam niya, or dati siyang jungler din. So alam niya kung saan possible na pumosisyon yung mga squishy heroes. Kaya perfect din talaga sa kanya yung Kadita. Kasi instant kill, ganun na lang ang gagawin. Oo. Pero kung mapapansin nyo ngayon para sa side ng Philippines, talagang all pressure din sa middle lane as much as possible. Pero dalawa from United Arab Emirates ang nagpapanggap muna Oo. sa damo. Ang ganda ng pwesto nila. And in fact, malaki ang chance na makaagaw si Travis kung tama ang kanyang timing. Pero mukhang si Saison ay mas maganda ang kanyang angulo with the retribution as well. Pero mukhang makakatakas naman ang kupunan ng UAE. Maliban na lamang kung may masapian siya dito, tapos nilangoyan pa. At ayun na nga ang burst na pinag-uusapan natin. Travis is down. Medyo risky plays para sa side ng UAE. Maganda sana merong poke, pero I believe medyo maaga din ang kanilang pagpasok. Kasi ayun nandun din naman si Kano nung time na yon. So I guess for Philippines talagang kanilang nakalkula na kung ano nga pwedeng mangyari sa moment na yon. At diretso na naman, nakita na natin to kanina nung first turtle. Diretso siya sa buff. Natrap na sila sa ikot ng Bren Esports. At ito yung kasama na sa rotation yung buff ng kalaban. Oo, countings na no. Nabibilang na ni Saison at ng Bren Esports ang buff timer ng and this is a very simple yet effective trick na bibilangin nyo ang mga objectives ng kalaban at pati na rin yung objectives na malapit doon sa gusto nyong nakawin dahil napakalaking tulong ng ginagawa ng pagbibilang na yon. Maliban na ang grabe naman! Grabe, na-explain pa lang dito ni Uwin ko nung pwede mangyari. Pero yung nga lang, kamunti ka na, yung Florin, makakatakas pa rin. At struggling talaga ngayon ang UAE. Pero Jed is down, nag-killing spree para dito kay Arcangel. Kinagat ka na nga, binaril ka pa. Napaka-violente. Napakasakit nun. Ibang klaseng combo yun, no? So, yung kakagating ka, tapos babariling ka. Tapos may lunod pa. Tapos may lunod pa. Tarang, no. saktong-saktong kumbuhan lang. And that is a lot of single target damage na nanggagaling sa side ng Bren Esports. 9 ng Sibol, rather. 9-0. Wow. Ang kill score, every minute. Meron tayong nakukuha Every minute, every day. You are... Every minute, Every day. Ano kanta yun? Narinig ko din lang sa TikTok. Oo, naisip ko na din nakakanta yun. Pero hindi ko malaman kung saang lyrics siya. Pero napansin natin for Drago here, since aware sila na mabilis ang kanilang kalaban, nag-build na rin siya dito ng Ice Queen Wand. Ang medyo struggle nga lang doon is, ang kailangan nila as much as possible is makaroon din ng kill. Oo. Kung kailangan na ng burst, okay. kinindatan. Magaling. Yun yung kinindatan nga ng Florin, nakakatakot talaga. Oo, pero yung nga lang, mas matatakot yata dito ang Pilipinas dahil 4 na players. Pero nabawi pa nga, Regentiano is still alive. Tapos aalis na ngayon ang mga players from Team Sibol. Wow! Wow! Oh, wow! Grabe! Ngayon ko na lang ulit nakita yun. Parang ilang taon ko nang hindi naisip na may nagso-solo lord pa pala. Tapos Fred rin pa, no? Tapos Fred rin pa. Ibig sabihin kanina pa niya chinachani yun. Oo.
Take note guys na wala ng jungle emblem ha. Pero mabilis pa rin siyang nakapag Lord doon. So ganun ka-confident ngayon ang Pilipinas. Muscle memory na to men. After na naman ng Lord, diretso na lang dun sa buff. And I kind of feel like for UAE, they are a bit overwhelmed with this kind of aggression from Philippines. Nakaka-overwhelm naman talaga ang kapag ganitong klaseng playstyle ang pinakita ng Cball. Pero mukhang si Travis ngayon ang pinagdidiskitehan. Tatama naman ang Bracer Strat pero hindi yun magiging sapat para mangkuha ng kill. Still, a Lord marching in the top side. Ibig sabihin nito ay pwede pang makapag-push ang Pilipinas sa bandang gitna. Itamay mo na rin ang pati ibaba. Parang ipipilit din yata ng Pilipinas sa may top lane pero this is just level 1 Lord so mabilis lang na madedepensahan. Although medyo compromise na ngayon ang pinaka-jungle area or farming area ng UAE. So mahirap, maghahati-hati sila. Pinasok ni Saison. Taunt yung tatlo pero disengage lang muna para sa kanila. Mamipilitan dito na mag-split-split dahil meron nga din namang Torre na mag-hit dito kay Canon. Wala pang nakukuhang inhibitor turret ang Cball. Pero mukhang napabagsak na ata nila ang bandang gitna. Hindi ko lang hindi. Naharangan lang ni Beatrix at ni Maria. Nagpanggap din na Torre. Nagpanggap lang na Torre. But still, this is a lot of turrets going to the hands of Cball, no? Kalbo na ang mga outer and mid tier 2 turrets natin. Inhibitor turrets na lamang ang natitira para sa side ng UAE. Isang Luminous Lord push. Dapat makaisa ang Cball dito. And for UAE, ang kailangan talaga nilang gawin dito ay pabagalin ang laro since they are running a Novaria Florin. Parang late game talaga yung late gamers. Tatlo yung late game, pati sama mo yung Beatrix. Oo, parang kailangan talaga tumagal to if kasi you're na-outlane siya eh. Kaya natin sinasabi, diba, usually si Beatrix naman talaga i-expect na tumaba din agad. Pero effective lang yun, or mangyayari lang yun pag naging effective yung early laning. Kaso hindi, kaya natin sinabi na late game lang din talaga si Boeasy dito sa game natin. And again, Philippines super flawless on this game. Hindi pa nakakaisa sa kanila yung kanilang kalaban. Pero take note na kahit hindi nakakaisa, ang UAE, nakaka-cheppy-cheppy sila ng paisa-isang Torre sa gilid. So yun yung pwedeng panghabol nila dito. Kailangan nila ng Travis cut. Yan. Galing. Dahil yun nga, ikakat lang ni Travis. Yung Travis cut. Tapos meron din tayo, mamaya-maya lamang, kapag binato ang kanyang rap waves ni Arcangel, dapat si Jed yung sasalo. Bakit anong gagawin? Gagawin niyang resort. Jed's resort. Itigil na natin. Tama na yan. Tama na yan. Medyo mahirap yung mga ganyan. Ito na ulit tayo guys ha. Hindi ko malaman, pero parang hindi na yata i-contest. Delikado din kasi kung ikaw ay UAE. Especially ang laki ng kalamangan ng Cball. Around 10K gold lead, 11 minutes in. And malaking bagay yon. Ito yung mga tipo na medyo naisusulat na ika nga na sure win na sabi nila. Pero nakakita na kasi tayo ng mga 10K gold lead. Miraculous na comeback, no? And ang mga pagka-miracle comeback, hindi ko alam, parang bumabalik yung pangalan ni Chakno sa akin. Yun lang. Oo, no? Parang kadalasan kasi ng mga miracle comeback, si Chakno yung lumalabas. Yung mga bigla, ang play na lang, ayun o, tinan mo, ang daming nagda-damage kay Saison, pero nasusustain pa rin niya at probably baka makakill pa nga siya dyan, if ever. Pero wag lang na magmamaasim kasi baka madelikado ang Pilipinas. But it's all about discipline right now for Team Philippines as the Lord will march in doon sa may top lane. Top lane, may Lord, mid lane, and bot lane with upgraded minions. Sino kaya ang unang papasok dito? Depensa nga bang malala? Pero grabe yung Hawkman! Saktong-sakto naman si Boeasy. Kanya makukuha doon sa kamba ng blazing duet para dito kay Requetiano. Tapos Travis ay hindi na makakatakas pa. Tatlo, triple kill para sa marksman ng Team Pilipinas. At si Jed papunta na doon sa resort. Makakauwi pa nga. Still alive. UAE pero madedepensahan pa. Tingnan natin kung makakadepensa. It's a 2v5. At mukhang tatapusin na nga ata ito ng Pilipinas. Game 1 ay gustong-gusto na. Nag-init na si Unigo. Kalahati na din ang buhay ng Crystal. Wala nang tipi-tipi pa dahil Game 1 ay mapupunta sa Cball. Love set para dito sa Pilipinas. 15-0 on that game. At parang hindi na natin kailangan i-explain pa. Dahil pinatunayan na nila na talagang naghanda sila against UAE
Di ba Oo. minsan makakakita ka ng dragon pero duck yung itsura? Oo. Ay, Diba? yung ba Yung yung white nakasalbabida. serpent? Ay, meron ba Yung ganun? nakasalbabida na Angela, yung summer edition na Ay, Angela, okay. nagiging duck kasi siya pag naka-heart guard. Ay, ganun pala yun. So, ang parang ginawang cute yung dragon. Oo, cute dragon. Oo. Tingnan natin kung ano nga ba ang magiging itsura ng laban natin dito in game number 2. Muli, nanalo na po ang Cebol ng game number 1, which means kung manalo ang Cebol dito or Team Philippines against UAE, ay magkikita na naman muli ang dalawang bansa na ang Grabe. tagal nang nagkakatunggali dito sa mundo ng MLBB. And we're talking about Indonesia at Pilipinas dahil nanalo na ang Indonesia sa kanilang match kanina, which means inaabangan nila ngayon kung sino ang mananalo sa laban na to. Kaabang-abang, no? Parang day 4 pa lang, mamaya pa na pala. Mamaya na yun. Oo, yesterday to eh. Yesterday. Yes, today. Oo. Oh. For day 4 ay nandun agad ang possibility for another Indonesia-Philippines. Pero dito muna tayo sa ating laro. Again, for this one, very flexible si Onigo tsaka si Arcangel kasi si Onigo naman yung may gamit ngayon ng Novaria. Kanina kasi si Arcangel, so sino difference pagka si Onigo yung may gamit or si Arcangel yung may gamit? Para dito sa UAE, kailangan lang silang maging maingat at as much as possible ay magamit nila ng tama yung heart guard. Yun lang naman talaga Oo. usually eh. Timing lang siguro at pag-iisip kung tama bang labanan to o hindi. Dahil kung tama naman yung pagkalkula mo ng damage ng kalaban kadalasan napakaganda talaga ng mga Angela combos natin. And let's look at the emblems, no? Naka-impure rage yung Angela, so medyo masakit ang kanyang mga Oo love nga, waves. no? Mapanakit, love hurts, ika nga. Love hurts, hindi na love waves, no? Oo. Sabi nila, hindi pwedeng ano lang, ayan, tinan nyo, kada bitaw. Pero sa Ayun! Ison, it's gonna be the first blood. Sabi dito ng UAE, nakita na namin kung paano ang inyong play, mukhang matatalian pa nga dito. Konti na lang, pero makakapag-flicker out si Canon. And first blood, makukuha ng UAE. Yung early game damage, kailangan talagang respetuhin para sa site na yan dahil meron silang Valentina at Angela na naka-impure rage. And usually naman hindi gaano kasakit ang love waves pero meron kasing additional damage na makukuha via that emblem choice. Boy pa naman si Jed. Puputok. Puputok yan, pero boy pa si Jed. Diba? Konti na lang. Kasi yun yung may may Konti-konti, binago na. Yung para alam mo na kung pwede ka bang mag-sticker o kailangan mo na mag-back. Oo, para ramdam mo. Medyo napalalim lang yata si Canon dito, pero wala rin naman kasama si 7M Dan dun sa moment na yon. Pero unang makakaposisyon ang Pilipinas dito sa Maya Turtle. Meron lang 2 players from UAE para itry na mag-contest. Pero medyo malalim ang pwesto doon sa bandang mapa ng Pilipinas. Na-pull din ng Pilipinas pero mukhang makukuha pa rin ni Saison with a retribution secure at aalis na nga ata ang Cebol pero pipigilan ito ni Jed at makakakuha siya ng kill dito kay Canon pero ayun na ang unang kill ni Saison with a decimate pero ang Dragon ay lalabas na rin para takutin si Onigo at mukhang yun na ata ang laban na yun. It's a kill for a turtle. Napakaganda, though, para sa side ng Pilipinas kasi meron pa rin silang retaliation. Para naman dito sa UAE, better plays from them. Makikita natin dito sa instant replay. Maganda sana yung pagpasok or pagdash ni Travis. Kaso naging problema doon, nakafocus siya sa dash, hindi na niya na-timingan yung retribution. And it's expected na maging parang pawn na din si Canon during that moment kasi mobility-wise ay hindi ganon kataas for Terizla. Oo nga, and kumbaga, biglaan yung mobility ng isang Terizla kapag nagamit na ang mga skills at pati na rin ang penalty zone ay talagang nauubusan na siya ng mga mobility skills, ika nga, dahil yun din ang bumabawas. And for this reason ay pakiramdam ko ay alam din ng Pilipinas na kailangan kapag nag-all-in sila, yun na talaga. Kumbaga, meron silang Brody, meron din silang AOE damage pero grabe, medyo ano na yun, risky na. 3-0 na si Jed. Mahirap yun. Kasi meron pang parsa dito yung Philippines. Medyo magiging target dito later on is gonna be Arcangel or even Onigo sa ating laro. And pag ang Yuuzhong kasi, nauna talaga pagdating sa lane, i-expect mo na pagdating sa teamfight, siya na talaga yung mauna, makunat na. So, may edge na rin as compared to the other players. So, lahat ng kills, lahat ng kills ng UAE galing sa kanya. Pero wait lang, mid lane.
Ay, delikado ata si Saison. Pero mukhang may uunahin na iba at makakakuha ng isang kill ang Pilipinas. It's still a 3-1 at hindi pa ata matutuloy iyon dahil nangangalahati pa lamang ang buhay. Penalty zone na gamit na rin dito ni Canon and that's going to be a kill on Travis dahil makakatakas na rin si Jed dito via the Black Dragon form. 3-2 ang ating kill score pero kahit lamang sa kills ay lamang naman tayo sa goal. Oh, yun yung kinagandahan doon eh. Kasi for Philippines, regardless, nakakagawa sila ng way. Kagaya niyan, ito yung way nila para mapanter. Actually, makaangat sa laban. Sila na naman ang makakakuha ng turtle at hindi makakasilip yung mga players dito ng UAE. Pero top lane natin, si Kuya Jed, alam na Pilipinas dito na kailangan nilang pigilan. Papasok nga lang doon at napakaganda na petrified. Pero mahirap talaga pag tatlo ang iyong nakatapat. That is gonna be a shutdown for Jed. At ayun ang nakakatuwa sa isang Terizla ngayon in this meta, no? Yung execution strike. Kapag natamaan ka kasi nun, or ang first kill ng isang Terizla, ay may taning na ang buhay mo. Oo. Nakikita mo naman Literal na may taning na yung buhay mo. Makikita mo yun sa HP bar mo. Pagka dumugo ka ng ganong kalupit, ay talagang mamamatay ka pagkatapos. Alam mo, masakit. Alam mong masakit at alam mo din na may bonus movement speed ang isang Terizla kaya mas lalo siya nakakapwesto sa kanyang mga vengeance strike katulad na lamang yan. Oo, kaya ginamit din kanina ni kanyang first kill para makatakas. Pero makikita natin ang pinaka-priority talaga ng Valentina dito, which is Drago with the IMU is yung sa Farsa. So kailangan natin naman nila ng AoE damage. And Saison, talagang pinipigilan yung possibility for Travis dito na somehow ay ma-lessen yung gap. Kasi definitely lamang ngayon si Saison in terms of gold. And yung gold lead natin no ay very respectable, 6 minutes in. Hindi pa naman ganong kalaki. 3,000 lamang. May chance pa rin makabawi ang UAE dito. Ang medyo worrying nga lang para sa UAE ay majority, if not all of their kills actually, ay nasa kamay ni Jed. Gusto mo sanang mapunta yon kay Boo Easy, ang gold laner. Pero makikita mo naman na ayun na yung full combo with the dragon pa. Yun ang pumatay. Ang kumuha kay Arcangel. Yun yung yung full damage use ang combo. Naramdaman ni Arcangel, uy, teka lang, saan galing yung damage? Yung nakakatakot kapag XP lane yung tumataba. Pero, eto na yung perfect timing ng Heartguard. Pero mabalik tayo dun sa isang usual play. Most of the time kasi, pag hindi napapansin, since nasa XP lane at sumama na sa teamfight, magtataka yung ibang players, lalo na for Philippines, uy, teka, saan galing yung damage nun? Yun pala, 4-1-0 na ngayon. Ay, nako, yan na! Ayun na. Ang ganda ng ginawa ni Unigo doon. Para lang may konteksto para sa mga bakit maganda tumama lang naman yung skill. Tumama yung skill ng vertical angle. Kasi madali lang naman ibato yung astral recall o yung meteor na nakikita nyo kung padiretso. Pero imagine nyo, para ka nag-shoot ng basketball pero nandun ka sa likod ng ring. Parang may, tama yung pectus. Oo, tama yung pectus. Napektusan. Napektusan. Ito nga, actually mapapanood uli natin. Feeling ko nagkamali lang ng replay. Pero ang nangyari talaga doon, ang ganda ng angulo. And another kill going to the hands of the Philippines. Unigo. On fire in this game, 90%. 90% napaganda nun, kaya naman merong space si Ricciano. And just to emphasize, kanina diba si Unigo nasa may bottom lane. Bago pa masira ni Ricciano yung Torre dun sa may top lane, may vision pa nga siya if ever kasi meron dalawang neutral doon na pwedeng kuhanin. So, it's as if nagbibigay siya ng vision and at the same time damage. Oh, ayan. Thank you. Ayan ang perfect example natin para lang tayo nagsa-slideshow report. Kaya nga slideshow report, no? Tapos may tagapindot ka pa ng slide. Sakto Napakaganda ng ginagawa ni Unigo dito. Bukod sa pagbibigay ng vision, ay nagbibigay din siya ng poke damage. So bago pa man magsimula ang mga laban, ay dumudugo na ang UAE. And so far, ang Dragon ngayon ay papasok pa rin doon sa may bandang likod. Pero nag-U-turn. Nagkamali lang ata ng lugar! Pero may penalty zone na meron ng bitawa ang Leleza. Pero nakasabi ng side ng UAE. Mukhang kaya lang din naman pagdating doon sa may sustain. Pero masakit daw. Buhay pa rin. Kompleto mga players ng Pilipinas. Queen of Nature ginamit na. Pero Ricciano is still alive. And Pilipinas pwede pa rin dumire-diretso. Frustrating team fight para sa side ng UAE. Kung positioning lang ang usapan, napakaganda ng posisyon ni Boo Easy o ng Melissa sa side ng UAE. Kaso kulang pa talaga sa damage. Kumbaga tatlo na yung dumudugo sa side ng Seaball pero hindi pa rin nila matapos-tapos at hindi rin naman kasi basta-basta pwedeng pumasok ang Fredren sa laban na yon kahit may Heartguard dahil low na ang HP at kulang na rin ang energy stacks. Pero look at that. Napakagandang penalty zone mula dito kay sa
kay Canon. And hindi pa, ano yun, yung flicker combo na tinatawag, yung Great timing. great timing, tsaka yung pang TikTok edit, ika nga. Yung may slow-mo muna, tapos biglang magpa-flash yung... May ganun pa yan. Tapos biglang, watashi no saigo. Okay. Buti kinanta mo na yung part na yun. At least nuggets ko kung ano yung kinakanta mo. Biglang Lord, secured para sa Pilipinas. Yun yung mga pampogi TikTok edit plays eh. Pag may pinopormahan. Alam mo yung nag-flicker play si Canon, may pinopormahan to. Ay, kasi wala eh. Parang kindat yung mga ganong play eh. Pero ito makikita natin na Lord is on the side of Team Philippines. Again, damage ang inaantay natin para sa UAE kasi kung may damage lang din naman kanina, yung kanilang Melissa most probably ay na-shred dito ni Boo Easy kasi magkakadikit. Pero gaya ng binanggit natin, malaking factor yung gantong gold lead. Bigla na lang lumobo pala. Kanina binanggit mo 3K, tapos ngayon almost 10K. Kaya nga eh. So medyo mahirap. At 10 minuto pa lang, Chantel. Ito yung nakakabilib sa Sibol. Napakabilis ng pacing ng laro at mukhang hirap na hirap ang UAE sa pagdedepensa dito sa mid lane. A play might happen kapag pumasok dito sa likod pero nauna ang UAE! Pumasok na dito si Jed. Si Onigo makikita dito ni Boo Easy. Jed is down nga lang. Parang nabaliktad pa nga. Akala nila magkakaroon ng counterplay at panibagong minion wave. Bawas dito ang side ng Team Pilipinas. Tapos naman si Saisona na dito sa may middle lane. Boo Easy, napakasakit ng damage doon ni Arcangel. Kinailangan na rin bumalik sa base at mukhang makakatatlong inhibitor turret ang Pilipinas dito. At ngayon, exposed na ang base ng UAE. Philippines, gustong makasweep dito sa round number 2 pero mukhang hindi nila agad-agad tatapusin. Respeto para sa UAE. Alam nilang may tsansa na magkamali sila. It's tinatawag nating choke point yon, yung ganong klaseng kaya disiplina muna. Disiplina talaga ang kailangan and to emphasize on that discipline, kung papansinin niyo yung item dito ni Canon is already the Blade Armor. So nakikita na nila yung possibility for Boo Easy na magbitaw dito ng damage na magiging masakit para sa kanila. Kaya naman, meron na rin ditong threat. Umaabot na kasi tayo sa mga long games. I mean, umaabot na tayo sa late game. The more na magiging mas matagal to, the more na magiging mahirap with Martis and Desterisla being together in a same team. And ito yung Terizla kasi at Martis, ito yung mga nagpipik talaga ng mid-game. Yep. Yung pag mid-game, parang mga mamaw na kahit ano pwedeng gawin. But by the time na umabot tayo ng late game, ito yung mga pawang bodyguard na lamang. Yung kaya pa rin mang brusko ng mga ibang miyembro ng UAE pero hindi na sila yung kayang mangmama. Mambo-brusko lang pero hindi mangmamama. Pero ito si Onigo, from early to late game. Consistent, no? Consistent. Napakaganda pa rin ang kanyang mga ginagawa at habang tumatagal ay mas sumasakit pa ang Astral Recall. Oo nga pala, pang late gamers din nga pala yung Novaria. Makikita niya yan na mamaya panagabitaw din siya pag nagbato siya ng planeta. Oo. Ayun ang mahirap. Planeta yung ibabato sa'yo. Binato mong tinapay, planeta yung kapalit na wag na lang, boss. Ano na rin, parang throwback na rin sa Spanish Bread era. Ng Bren Esports na ngayon, Sibol for this tournament na talagang namimigay o nambabato ng tinapay. Pero Onigo, kinalit yung dragon na may patong na bata. And this is Angela Dragon combo na kanina pa natin pinag-uusapan. No po, ito na yung threat na sinasabi natin for the side of Philippines. Kasi hindi naman naging behind yung Yuzhong pagdating sa gold. So magiging madali para sa kanila kasi si stretch lang nila yung game, dedepensa lang sila. Meron naman silang pang front if ever. So hindi na rin ganun kadali targetin yung Angela. So yung next na Lord for Philippines, kailangan ma-maximize nila. Pero mahirap mag-clear ngayon sa UAE. Oo. Mahirapan pa rin naman silang dumepensa sa side ng Pilipinas, especially with the Lord marching down in the mid lane. Again, lahat ng inhibitor turrets ay nakuha na ng Pilipinas, pero ang turning point, ang hope dito para sa ng UAE ay nakumpleto na ang trio items ng isang Boo Easy. May golden staff na siya at Inspire is up. So this is what might be the final chance for UAE. Alam mo, kailangan ngayon dito ng Federal Airstrike ni Drago para meron silang burst damage. Pero ang ganda na pagkakaposition dito kaya Models para sa Melissa. Oy, Canon! Canon! Naka, ito yung ginamit ko ng SEA Games.
Ito yung Antarisla ng SEA Games at patay dito si Travis Merang alang immortality, so mapapalayo sila. Arcangel with that kill. Dalawang patay para sa nag-UAE at ang Lord hindi na madedepensahan pa. Kaya naman, Indo-Pilipinas, bunga sa ating makikita. Exciting ang ating matches tomorrow. At parang ganun lang, the fastest series